Shalom. Ang mga pagbasa ngayon ng mga pagbasa at ebanghelyo sa araw na ito. Ang unang pagbasa ay hango sa sulat ni San Pablo kay Tito, chapter 1, verses 1 to 9. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako pang patibayin ang pananalig ng mga hinilang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan ng makapagpalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumayin niyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na sa Jesucristo. Iniwan kita sa Creta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa mga ayos at pumili ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan ayon sa ipinagbibilin ko sa iyo. Ang piliin mo yaong walang maaring ipintas, minsan lang mag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ang isang tagapamangasiwa ng iglesia, sapagkat ang pamamahalaan niya ay mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangan hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman. Bukas ang tahanan at maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat, makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nangahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Good morning, Anjo. Ang ating responsorial psalm, basahin natin sa English kasi dito may responses. The responsorial psalm, the Lord, this is the people that longs to see your face. The earth is the Lord, and the fullness thereof, the world and all they that dwell therein. For he hath founded upon the seas, and hath prepared it upon the rivers. Lord, this is the people that longs to see your face. Who shall ascend into the mountain of the Lord, or who shall stand in his holy place? The innocent in hands and clean of heart, who hath not taken his soul in vain. Lord, this is the people that longs to see your face. He shall receive blessings from the Lord, and mercy from God his Savior. This is the generation of them that seek him, of them that seek the face of the God of Jacob. Lord, this is the people that longs to see your face. Hallelujah, hallelujah. Shine like lights in the world as you hold on to the world of life. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas chapter 17 verses 1 to 1 to 6. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitin ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit nito. Kaya mag-ingat kayo kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinasabi na ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay. So, ang background ko is the Regina Rica. Ayan. So, that was last Friday. Noong nag-planning kami ng evangelization sa parokya namin for 2025 plan and activities. So, noong mga nakalipas pala sa masubaybay sa akin, sa mga kaibigan ko dito, noong last mga other day ay hindi ako nakapag live kasi dito pala bawal, dami palang bawal sa TikTok. Kaagad nila akong binlock for 24 hours. So it's about yung daloy ng mga sasakyan sa kalsada. So bigla na lang akong parang ni-restrict. So okay. Okay. So, ang ebanghelyo ngayon ay, kung balikan pala natin yung first reading, consistent si Saint Paul doon sa kanyang sulat sa kay Tito na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Though hindi lang naman sinasabi ni Saint Paul ito kay Tito, yung sa Titus chapter 2 verse 13. At kung babalikan natin yung binasa natin, gusto lang natin bigyan ng pansin, mga kapatid, sapagkat dito sa Tito, ang sabi ni San Pablo, sabi niya, okay, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, bago pala lang yan ang salimutan ng buhay na ito'y pinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Okay. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa ating upang ipangaral ayon sa utos ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So, utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So, ang nag-utos naman sa kanya ay ang Panginoon Hesukristo. At the same time, itong verse na ito ay sumusuporta doon sa sinasabi niya dito sa Titus chapter 2 verse 13 na samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na sa Hesukristo
sa gitna ng kanyang kaningingan. So malinaw in all the letters of St. Paul na ang pagkakilala niya sa Panginoong Hesukristo ay Diyos. So kung meron man tayong paniwalaan na mangaral, mga kapatid, patungkol sa Panginoong Hesukristo, ay walang iba kundi si San Pablo. Kung may mangaral man sa atin sa kasalukuyan na ang Panginoong Hesukristo ay pinipilit nilang tao lamang, ay dapat balikan natin yung mga turo ni San Pablo at masigit nating panghawakan yung sinasabi ni San Pablo kaysa itong mga tao na lumutang lamang ngayong panahon, nitong huling mga panahon, at sasabihin tao lamang ang Panginoong Hesukristo. Let us remember na ang pagpahayag ng Panginoong Hesukristo kay San Pablo ay malinaw yung revelation ng Diyos kay San Pablo noong sa Damascus experience niya sa Acts chapter 9. I thank you, Pablo. Pablo, kapangalan niya po sa St. Paul. So, malinaw yung pagpapahayag ng Panginoon Hesukristo kay San Pablo, at makikita natin na very consistent sa St. Paul. So, kung meron mang sinabi si San Pablo na tao si Kristo, it does not matter anymore kasi in all of his letters, ang pagkakilala niya sa Panginoong Hesukristo ay Diyos. So kung basahin natin yung 1 Timothy 2:5, kung sabihin natin, babasahin sa atin yung 1 Timothy 2:5, it does not matter anymore, mga kapatid. Good morning po, Brother Pablo. Okay. It does not matter anymore yung sasabihin nila, yung 1 Timothy 2:5, yung sasabihin nila sa atin. Si San Pablo nagsulat nun kay Timoteo, hindi rin naman pwede na magsalungatan si San Pablo sa kanyang sarili, kasi nagsulat din sa doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, di ba? Malinaw yung pagkakilala niya sa Panginoong Hesukristo. And then doon sa Colossians chapter 2 verse 9, and then dito nga sa Titus chapter 2 verse 13. So kapag mabasa niyo man yung 1 Timothy 2:5, ay maintindihan natin kung bakit sinabi ni St. Paul yun, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao, hindi po yun kontrahan. So kaya tinawag niyang tao kasi nagkatawang tao, but he is not just a purely human being na katulad natin. So yan, mga kapatid. And then ang ebanghelyo ngayon sa Luke chapter 17 verse 1 to 6, it's about the mga sanhi ng pagkakasala. At sinabi nga rito, actually ang parallel nito ay makikita natin doon sa Matthew chapter 18, ang parallel nito sa Synoptic Gospel, and then Mark chapter 9, na hindi mawala yung pagkakaroon ng sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilamot daw ang magiging dahilan or pinagmulan nito. Kasi mas mainam pa na parang bitinan ka ng gilingang bato at hihulog sa dagat. Anong ibig sabihin nun? Parang ibig sabihin, para hindi ka na dadami pa. Bagasat kasi bakit napaka worse yung nagiging sanhi ka ng pagkakasala. Kasi halimbawa, 'di ba? Example natin. Halimbawa, sa chismis, nagchismis ka na hindi naman talaga, nagkalat ka ng balita na hindi naman talaga totoo. Ngayon yung nakarinig sa iyo ay kinalat niya rin ito. Try to imagine kung gaano karami yung magkakasala dahilan sa iyo. Diba? So nagkalat ka ng mga balita na hindi totoo, nagkasala ang maraming tao dahilan dun sa ginawa mo. So, it is better for you na hindi ka pamarisan, buti pa sa iyo ay bitinan ka ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. So, but it doesn't mean na kapag
may kapitbahay ka na gumagawa nito, ay literal mo rin gagawin na bitinan siya ng gilingang bato at ihulog sa dagat. Okay. So, isang malaking krimen yan. Nga sinasabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. So ito yung babala ito ng Panginoon. Kasi, bere mo, ang dami mong idadamay ng mga tao dahil nandun sa iyong pagkakasala. Kahit di ba dati, kahit dun sa mga gumagawa ng movie na halimbawa is mga malalaswang movie, di ba? So, ang magiging effect nito sa society ay hindi lang sa isang tao, kundi napakarami at napakalawak ang madadamay or magkakasala dahil dun sa pinangbulan or naging cause ng kanilang pagkakasala. So, binabalaan tayo ng Panginoon na it is better for us na huwag dapat maging sanhi ng pagkakasala. And then, dito may binanggit din ng Panginoon. Sabi niya, kaya't mag-ingat kayo sa verse 3. And then, pero kung patungkol sa pagpapatawad, kapag magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung hindi siya magsisi, patawarin mo. Kung makapito siya magkasala sa iyo maghapon, at makapito rin lumapit sa iyo, magsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Why we need to forgive? Bakit natin kinakailangan magpatawad? Kasi sa karanasan natin, kapag hindi tayo magpatawad, ay ang bigat sa kalooban, mga kapatid. Ang bigat sa kalooban. Tayo rin ang mahihirapan. So, once na hindi tayo magpatawad, ay para na rin tayong pinaparosahan natin yung ating mga sarili. Then, why we will do that to ourselves? At the same time, mga kapatid, bakit natin kinakailangan magpatawad? Sapagkat, ang basihan ng Panginoon ng pagpapatawad sa atin ay kung paano din natin pinapatawad yung ating kapwa. Diba yan sinasabi niya dito sa Matthew chapter 6 verse 13. Matthew 6. Okay. Dito sa Matthew chapter 6 verse 14 to 15. So bakit natin kinakailangan magpatawad? Kasi sinasabi dito ng Panginoon, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So why we need to forgive? Because we need also God's forgiveness. So ang isa sa basis ng Panginoon is for us to be forgiven is nagpatawad ka na ba? Di ba? Lalapit tayo sa Panginoon. So Mark 11:25 and ito sa 42. Sa Mark 11:25, di ba lalapit tayo sa Panginoon, hingitin ng kapatawaran? Then how can we be papaano natin tayo mapapatawad? Sabi dito, kapag kayo nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang patawarin din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. So, kinakailangan talaga natin magpatawad because we need God's forgiveness. So, hindi pwede na hindi ka magpatawad because tayo rin ay nagkakasala araw-araw. At kinakailangan din natin ang kapatawaran ng Diyos. So, we need to forgive. Mabigat man, pero kasi alam natin na tayo man din ay nagkakasala at kinakailangan natin ang kapatawaran ng Diyos. Kaya nga every time na dasalin natin yung Ama namin, di ba, nare-remind tayo lagi doon sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, yung panalangin itinuro ng Panginoon na sinasabi doon, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So that is why
kinakailangan talaga natin magpatawad, mga kapatid. Okay. Thank you, Hazel Bernardo. And then, next, mga kapatid, na sinabi dito ng Panginoon, that is why, tandaan natin, mga kapatid, why we need to forgive, because we need God's forgiveness also. Tandaan natin yung Matthew chapter 6 verse 14 to 15, and then yung Mark chapter 11 verse 25. Yan, dapat ma-memorize po natin. Then dito, ang kasunod dito sa Luke chapter 17. Okay. Sinasabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan pa rin yung aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno si kumurong ito, mabunot ka at may tanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Yan. So, ang mga apostol ay naghumingi sa Panginoon na dagdagan ang kanilang pananampalataya. Pero ang sabi ng Panginoon na kung ang pananampalataya natin ay magiging katulad, kahit katulad lamang ng sikomoro, ng butil ng mustasa, is we can do many things. Pero let us remember na ang butil ng mustasa, in some other part ng Biblia, mga kapatid, na ang mustasa ay hindi siya nananatili na maliit, kundi lumalaki ito ng lumalaki. Ang ibig sabihin, ang ating pananampalataya, hayaan mo lang na mag-umpisa ito sa maliit. Pero kung patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon, patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, unti-unti ang ating pananampalataya ay lumalaki at lumalago. Hindi dapat siya hindi siya mananatiling maliit, kasi ang mustasa, from the start, ang binhi niya napakaliit, di ba? Ang binhi niya napakaliit, then later is lumalaki ng lumaki kapag ito'y tumutubo. Na sa mag-umpisa sa maliit ang ating pananampalataya, then kung patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon, ay patuloy na malaki ang ating pananampalataya. At ang pananampalataya na ito, mga kapatid, ang pinakaumpisa ng ating pananalig is yung pakikinig natin sa salita ng Diyos. Diba? Sabi dito sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So kung gusto nating mapalago ang ating pananampalataya, what we need to do is to always read, listen to the word of God. Kasi noong panahon na ito ay hindi naman katulad natin ngayon na ang Biblia ay nalimbag na. Kaya ang sinasabi dito ni San Pablo that faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Kasi noong panahon na yun, hindi pa nalaman nalimbag ang Biblia. So, ang ginagawa ng mga apostol, they are preaching in the community. So, ang pananampalataya nila ay nagpapasimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, yun yung gagawin natin. Gusto nating mapatatag ating pananampalataya, then let us continue to listen and hear the word of God. Mga kapatid. Yan. So, sapagkat kung patuloy nating kapag lalago ang ating pananampalataya at matuto tayong magtiwala sa Panginoon, na katulad ng binanggit ni San Pablo, na ang Diyos ay hindi sinungaling. Diba sinasabi niya doon sa sinulat niya kanina kay Tito, na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. At yan ay kinote ni San Pablo doon sa mga Bilang chapter 23 verse 19. Diba? Numbers 23:19. Pero sinasabi niya dito sa Tito, sabi dito sa sulat niya, pinangako, sabi sa verse 2, at bigyan ng pag-aasa sa buhay na walang hanggan bago palalangin ang sanlibutan. Ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na di marunong magsinungaling. So, ang Diyos na ito ay di marunong magsinungaling.
Yan yung ang parallel niyan is, yung reference niyan is Numbers 23 verse 19, ay yung Diyos natin ay di katulad ng tao na marunong magsinungaling. At sinasabi din doon sa Hebrew chapter 10 verse 23, yung sinasabi doon, let us hold unwaveringly to our confession, for the one who promised us is trustworthy. So with that, mga kapatid, ay unti-unti sa pangako ng Panginoon ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Ayan yung response ng Panginoon na hindi okay, bigyan ko kayo ng malaking pananampalataya, kundi it will start with a little faith, but it will grow kung patuloy tayong nananangan at naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Ito'y patuloy na lumalago at ito'y magpapasimula kung tayo ay patuloy na nakikinig sa salita ng Diyos at nagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. At napalalahan tayo ng Panginoon ng Ebanghelyo ngayon na nawa ay hindi tayo ang magiging sanhi ng pagkakasala. And then, pangalawa is patuloy nating palaguin ng ating pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. And of course, let us also read, kasi sa ating pagbabasa ay tumitibay ang ating pananampalataya. Kasi sinasabi nga dito sa Romans chapter 15 verse 4, ito yung gusto ko palang banggitin bago tayo magtapos. Dito sa Romans chapter 15 verse 4, sabi dito, anumang nasa kasulatan noon pa mang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon tayo ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na natatagpuan dito. So, alam naman natin na ang pag-asa is it always connect with faith. Kasi how can you hope? Paano mo ito asahan or aasahan kung hindi mo ito paniniwalaan? So it is always connected with faith, ang hope, mga kapatid. So hindi ito sila magkakahiwalay. At sabi nga doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, sabi dito, magbasahin natin, mga kapatid. Dito siguro ako magtatapos. Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit ang magtitiwala kay Yahweh at magpapanibagong sigla, ang lakas niya ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Sa English, ang ginamit doon, for they that hope in the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagle, they shall run and not be weary. So, hindi siya talaga mapaghiwalay yung hope natin at ang pananampalataya natin. They are synonymous, they are connected to each other. So, maybe that is by now, mga kapatid sa Dome. Maraming salamat po sa mga nag-like, sa mga nag-follow, at sa mga nag-send ng gifts, at sa mga nagkinig at nag-comment. At ganun din sa mga nag-tap ng kanilang mga screen. So, maraming salamat. And may God bless us all. A blessed Monday to all, mga kapatid. So, shalom. Thank you sa inyo.
Hazel Bernardo, may Aroan del Lini Lumidaw, nakatap na screen. So that is by now, shalom, and may God bless us all mga kapatid.